Hello. Alright, mga kaplastic. And this is me again, Big Sue. Right back at it again with another content. Ito, may nangyari po dito sa some part of Bulacan na kung saan nagkaroon ng ambush dito sa kahabaan ng highway. At ito po yung nangyari, mga kaplastik. So, panahon na naman kasi ng eleksyon. Kaya ito na naman yung usualing nangyayari. Tradisyon na ng mga politiko to tuwing nag-e-eleksyon. Nagkakaroon na po ng patayan sa kung saan-saan. At the same time, nakakalungkot itong si Pangulong Bongbong Marcos ay parang lumuluwag na ang polisiya sa Pilipinas. Kaya dumadami na mga kriminal at lumalaganap na. So nakakaalarma na. Wala na kasi si dating Pangulong Duterte. Wala na tayong magagawa dun. So panoorin natin yung nangyari. Actual ambush to. Sana hindi tayo ma-demonetize. Siguro naman hindi mangyayari yon. Panoorin natin. Talagang grabe, no? So, panoorin natin yung balita kung ano yung nangyari. Sabi sa DCRJ 810 Radyo Bandido. Super. So, titingnan natin ng kabuang balita nila about dito sa Region. Ako, pangyayari lang. si Ruel Tarayo. Para sa Tatlong magkakapatid sa Japan ang nakahuli. Wait, nagkaroon ng error. Super Region. Okay. Wala siya. Yan. Okay, panoorin natin. Ang kumpirmadong patay matapos tambangan ng grupo ng mga armadong kalalakihan at pagbabarilin ang isang kulay itim na sports utility vehicle kung saan sakay ang dalawang lalaki at isang babae na namatay sa insidente ng pamamarila sa Maharlika Highway, Barangay Kapihan, San Rafael, Bulacan. Sa inisyal na ulat, ang mga biktima ay ang IT at staff, nobya ng bodyguard at bodyguard ni Bulacan Congressional Candidate Victor Silverio. Damay na Congressional candidate pa. So hindi na talaga bago ang ambush sa tuwing dumarating ang eleksyon, diba? 2025, 2020 something. Kada eleksyon may nangyayari. So nakakaalarma to. Wala nang kapayapaan tong Pilipinas. Sobrang dumi na. The most probably na nangyayari to sa isang tao o sa isang pangyayari ay siyempre agawan sa posisyon, agawan sa pera, agawan sa lahat. So nakakalungkot na mayroon na namang nawala na buhay at nadamay pa yung mga kasama sa loob ng sasakyan na yon. So, nakakaawa. Ng sinasakyan ng mga biktima ang isang tricycle at isang turo-turo restaurant bago bumangga ito sa padera. Dead on the spot ang dalawang lalaking biktima habang napatay din kalaunan sa ospital ang babaeng biktima. Isinugod naman sa pagamutan ang dalawang sibilyan na nadamay matapos masagasaan ng sinasakyan ng mga biktima. Gumugulong pa ang masusing investigasyon para naman sa pagkakakilanlan ng mga sospek at motibo sa krimen. Police report mula sa lalawigan ng Bulacan, Central Luzon, Super Region. Ako si Ruel Tarayo para sa DCRJ. Nakakatakot na, no? So, basahin natin yung comment. Ayan, sabi ni Lito Jimenez, mga kaplastik,
Ito ba ang bagong Pilipinas? Puro patayan? Lalo na sa Abra. Sa Abra, isa lang ang nagpapaandar dyan sa politika. So alam niya na may nangyayari doon. At isa lang po yung tao ang nagpapaandar o nagpapatakbo sa kanilang lugar sa Abra. So nangyayari, take under control ng bawat ng isang taong yun na makapangyarihan. Once na may kumalaban sa kanya, automatically pinapatay niya. Yan. Kadalasan sinisisi ang ating Pangulo. Pero hindi natin masisisi ang mga netizens kung bakit nasasabi nila na yung bagong Pilipinas na sinasabi niya ay eto na. Saksakan na ng kriminalidad. Yan. Yes, ang saya ng bagong Pilipinas. Sabi ni Benny Roque. At ito, mahaba rin na sinabi ni Julius Hontiveros Cabayaran. Ang sabi niya, mga kaplastik, paulit-ulit na mga ganitong senaryo, patayan dito ng patayan, patayan dito, patayan dun, malapit na ang eleksyon, parang normal na ang ganitong pangyayari na nag-aagawan sa pwesto. Pinakamarumi, dugyot, pag pumasok sa politiko dito sa bansa natin. Siraan doon, siraan dito. Kaya ang kanya-kanyang tapunan ng putik or naghahagisa ng bao nila. Yun, very well said. Hindi lang naman isang tao ang nakakapag-opinion about dito sa nangyayari sa paligid natin. Oo nga naman, sa tuwing lumalapit na sasapit ang eleksyon at medyo dehado yung isa, ang gagawin ay papatayin. Wala na talagang pag-asa ang bansa natin, mga kaplastik. Malayong malayo sa katotohanan na matulad tayo sa Singapore na napakalinis ang ekonomiya at pagpapatakbo ng kanilang bansa. Even sa Japan, mga matitino rin mga tao doon. Wala kang makita na may nagpa-parking doon sa kalagitnaan ng kalsada. Diba? Sipin mo na lang kung gaano kadisiplina ang mga kalapit bansa natin sa Asia. Samantala tayo, yan. Ano yung nakikita natin? Karumihan, kabulshitan, puro toxic na sistema. Even sa mga maliliit na pribadong sektor ng non-government man yan o government, ganon pa rin ang nangyayari. Wala na talagang pag-asang umangat ang Pilipinas. Walang krimen ng Philippines, sumusunod lahat basta may suhol. Yan. Huwag niyong tugisin ang mga suspect, magalit ang CSR at si Doc baka nakadrugs sila. DOJ DOJ. Palitin niyo sweldo ng politiko at huwag niyong pahawakin ng budget. Ewan ko na lang kung makumahugs pa sila payang mga yan pagtakbo ng eleksyon. Yung tipong minimum lang ang sweldo. Malabo mangyari yun. Sino ba naghahawak ng budget? 'Di ba sila rin? 'Di ba? Magandang idea 'yon na paliitin ang sweldo. Pero sangka may barangay nga eh. Hindi naman ganun kalakihan ng sahod pero nakapagpatayo ng bahay lupa. 3-story pa. 'Di ba? Barangay captain lang 'yon. Di naman hamak na mas mataas pa ang sinasahod ng call center sa kanila. Pero makikita niyo yung bahay ng barangay captain sa lugar namin, nagtataasan at 3-story pa, may tiles pa. Di ba? Panis.
Tapos flat screen ng TV, Android pa. 55 inches. Samantalang tatatlo lang naman silang nasa loob ng bahay. Ganon na itsura. Kahit sabihin mong palitin ang sweldo ng gobyerno, kung nakakagawa ng paraan para magkamal ng pera, lalo-lalo na sa mga munisipyo, lagay dito, lagay doon. O di ba pag nagkukuha ka ng requirements, nagbabayad ka rin. O gasino lang naman na kickback lang 'yon, di ba? Magandang idea ni Brela, pero may paraan pa rin para lumaki yung pera. Hindi naman sila papayag na ganun-ganun lang. Yan. So, baga, ito, ang aking opinion na lang mga ka-plastic, hanggat hindi to, siguro, wala na akong pwedeng masabi kung may mangyayari pa kagandahan o pagbabago sa bansa natin. Wala na akong ganang bumoto at wala na rin akong gana o interest pa sa mga bagay na nangyayari sa politika nila. Baga, wag na natin silang intindihin. Kung maaari lang na-encourage kayo mga Pilipino na wag nang bumoto kasi yung mga tumatakbo ngayon na eleksyon ay mga basura rin naman. Parang sayang lang yung oras mo sa pagpila sa presinto. Eh yung boboto mo rin naman, gagawa rin naman ng kalokohan. Diba? Sipin mo yun. Nag-aksaya ka ng oras. So, bahala na kayo. Hindi ko naman kayo pinipilit o ni-encourage o pinupush na wag bumoto. Pero ang akin lang naman, darating ang panahon, lahat ng pinagpaguran mo sa pila ay mapupunta lang sa wala. At magsisisi rin kayo na bakit ito pa ang binoto ko. Wala rin naman nagawa. Basura rin ang utak. So, wala. Habang buhay na lang tayo lugmok. Di nyo napapansin. Pahirap na ang ekonomiya natin. Kung ang dati nabibili nating candy, 50 centimos. Ngayon, 2 piso isa na. Hindi nyo ba nararamdaman yung kahirapan? Kaya mag-isip-isip na kayo mga ka-plastic. Huwag na kayong dumaan sa mga padrama ng mga politiko. Huwag kayong maniniwala na porket sikat sila ay layunin nilang tumulong sa mga mahihirap. Lumantugtugi na yun mga ka-plastic. Sipin nyo yun. Nasisilaw kayo sa mga pa-viral nila sa social media. Pero hindi nyo naisip yung pagpapaviral nila. Nakakatulong ba yan sa loob ng 6 na taon nilang serbisyo sa gobyerno? May nangyari ba? May napagaan ba? Gumanda ba buhay natin mga ordinaryong Pilipino? Diba wala? Aksaya lang sa oras, no? Pipila ka ng matagal sa presinto para bumoto. Tapos bandang uli, magkukupal lang sila dun sa kanilang opisina ni hindi mo mahingyan ng tulong. So hanggang dito na lang ang aking opinion. And this is me again, Big Su, lagi nagsasabing ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga ka-plastic? And this is Kambid, commentary video ng video live stream. Signing out. Alright. Mga ka-plastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga ka-plastic.